kinaaniban. Sabi ng pastor namin doon, hindi raw, sabi niya, hindi raw himala na tayo daw ay pagpapalain ng Diyos. Kasi obligasyon daw ng Diyos talaga na tayo ay pagpapalain. Hindi rin daw himala na tayo ay pagalingin sa ating karamdaman. Dahil obligasyon din ng Diyos na tayo pagalingin. Ang malaking himala lang sa atin na mabago yung ating buhay. Amen. Yun daw ang pinakamalaking himala, sabi ng pastor namin. Kaya, sabi nga, lahat ng mga prayer request natin, tinutuko ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kaya, salamatan po natin lahat ng bagay sa ating sa ngayon. Report ko po sa Genesis 14:16. Ang sabi ko, nung tungkol sa istorya ni kwento ni Abraham at saka ni Lot, na kung saan si Abraham nung panahon nila, nakahiwalay nga silang dalawa, gawa nung nagtalo, nag-away yung kanilang mga tauhan. Naghiwalay sila ng lugar. Si Abraham, kahit saan siya pumili, pinagpala siya kasi nandun yung pangako ng Diyos. Sa kanya kasi ang pangako. Tapos itong si Lot, nung maghiwalay sila, yun, nagkaroon siya ng struggle sa buhay. Simula nung maghiwalay sila ni Abraham, nagkaroon na siya ng problema. Sa ating mga manampalataya, sabi doon sa nabasa ko sa booklet, pag once na humiwalay ka sa isang manampalataya, papasok yung problema sa'yo. O pag humiwalay ka sa salita ng Diyos. Kasi nung panahon nung naghiwalay na sila Abraham sa kanila, napunta na sa sanlibutan yung unang-una yung asawa niya eh. Yung parang siya doon sa kanyang negosyo, asin ba yun? Na humaling na doon sa kanyang hanap buhay. Nung panahon na mabihat na si Lot doon, kasi nagkaroon na digmaan doon sa lugar na yun, dumating yung punto na nabihat si Lot. Pero hindi namumalitaan ni Abraham na yung kanyang pamangkin na nabihat, hinabol niya, binawin niya. Si Abraham ay tumitingin po sa ating panahon ngayon sa kay Kristo. Kung saan, kahit tumayo tayo sa Kanya, tayong mga nilalang, kahit tayo tumayo sa Kanya, patuloy pa rin siyang humahabol sa atin. Pilit niyang sinisiksik sa atin yung Kanyang mga salita. At tumitingin po sa atin na kahit andun yung salita niya, andun yung Kanyang mga biyaya, pagpapala, andun yung kaligtasan sa kay Kristo, humihiwalay pa rin tayong pilit sa Kanya. Sabi nga doon, si Kristo, yung tumitito kay Abraham at kay Lot naman sa atin. Sa panahon natin ngayon, sabi nga doon, bagamat nagkahiwalay na sila ni Abraham sa kanilo, yun, hindi pumayag si Abraham na mabawi si Lot doon sa mga kaaway. Si Kristo, hindi rin pumapayag sa panahon natin na hindi tayo mabawi sa kaaway o sa sanlibutan. Kasi maraming Lot sa panahon natin ngayon na, bagamat sabihin natin na sa church na natutokso pa rin sa gawa ng sanlibutan, lalo na yung mga kabataan natin. Kaya ang mensahe ng Diyos pumasok sa atin ngayon dahil ito yung dapat na ipagawa natin sa ating mga anak. Sabi nga doon, may programa ang Diyos sa panahon natin ngayon na dapat ipilit doon sa mga anak para hindi magaya kayo doon mabihag na kaaway. Kasi napakatukso nga ngayon ang sanlibutan. Maraming mga bagay na natutukso yung mga bata. Sabi nga doon, ang pag-once na isang anak natin, maliit pa lang siya, hindi natin napalaki ng tama sa salita ng Diyos. Hanggang sa isiin nito sila. Amen. Hanggang sa kanyang pag-asawa sila. Kaya, minsan matatanong din sa sarili, saan tayo nagkulang? Hindi kasalanan ng mga anak natin, hindi tayo magulang kami kasalanan. Kung bakit hindi natin sila na ipagawa yung training ng mga bata. Sa nga doon, sa panahon natin ngayon, hindi na mahirap yung kasi mayroon tayong nagtuturo.
Bagaman sabi nga doon, ang katigasan ng ulo ng mga bata, hindi natin sila masisisi kasi yun na nga, yung influensya na yun nandyan. Pero dapat, sabi nga doon, pag natanggap na natin yung mensahe, pag naunawaan natin, dapat i-apply na. Saka sa mga bata naman, sabi nga doon, pag hindi madala ng pakiusap ng salita ng Diyos, follow. Yun lamang po. Magandang umaga. Salamat. Salamat. So, meron pa. Kasi wala pa yung ano natin. Wala pa yung nagigitaran sa atin. Ano? Kung meron na. So, pili pa. Dapat ng likod. Jalay ko mo. Ha? Wala pa yung... Pili pa. Hapon kasi wala pa yung ano natin eh. Sa decisions, kulang pa yung tayo kompleto. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung ano po, nabasa ko dun sa training, sabi niya doon, ang lahat ng messenger sa 7 church ages, sila yung ginamit para dun sa Malakay 456 para ibalik yung ano, ibalik tayo din sa apostolic doctrine. Tapos si Brother Branham, ba siya yung pinaka last na ano, na messenger. Pag yung lahat ng message dun sa ano, sa unang mga messenger, siya yung ano, parang na ano niya yun, collect na yun. O siya lang din yung nakakita ng mga vision din about sa seven seals, mga ganun. Tapos sabi niya pa doon, yung mga true saints, sila yung pumunta dun sa homeland. Nasabi doon, yung ano, yung early rain, yun yung nagbibigay ng pagkain para dun sa mga